Sir Mike. Sa tulong ng mayor natin, tsaka gobernador, na unti-unti ito hanggang yung mula palabas. Yung palabas na yan, putol-putol na binigay sa akin, halos sa 8 years yan eh. Dito tayo, bago na kompleto yan, dulo na yan. Ito naman dito na malalaki na mga bahay kasi ang iba na ibenta na sa kasi nag-matured na ito kasi naibigay ito 2010. Matured na siya ng 10 years. Yung mga kasama ko mga farmer, mga matatanda na talaga, siguro hindi na rin nila makaya. Dadalawa na lang kami natira dito eh. Akong kasama ng mga farmer nung araw, bata pa. Ikaw ang bata. No? Akong pinakabata. Pero ako naman ngayon matanda sa nila ngayon kasi marami na dito eh. Opo. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Pinangalanan ko itong Baliksaka dahil 3 bisis ko ibinalik, 4 na bisis ang farmer dito. Nadidimuli sila. Naibabalik ko sa time na yun. Natutulungan ko sila panahon. Kaya naging Baliksaka. Kaya pinangalanan kong Baliksaka. Balik magsasaka. Yun, nagkaroon ng patubig. Binigyan kami dito ng agriculture. Nung time na yan, nagbigay sa amin tandaan ko ba si Sunny Escudero? Nung ano pa? Oo. Nung siya ang secretary ng agriculture. Panahon ni ano po yan? Cory. Cory ba? Cory ba yan? Cory, Sebastian kasi si Ramos eh. Aram ko, time ni. Baka si Sumunod kay Marcos. Gloria? Tama, si Cory. Cory, oo. Kasi after siya ni, nung 86 eh. Tapos yun, may yung kalsada namin dito, ayan, sa tulong ni Mayor Willie, kasi hindi naman kami kung walang endorsement ng mayor, papunta sa gobernador. Yan, nabuo yan, na-develop siya, parang natural na pag-develop siya na naging subdivision. Pero hindi na kaya pag ganitong edad. Ilan ba anak mo, sir? Mga anak ko naman, nasa may mga family na eh. Ayun nila rito? Oo. Mga kabataan ngayon, hindi hiling lang farmer eh. Lalo na ako yung nung araw, pinaaral ko yun doon sa mga magandang school. Hindi nila hilig. Saan mo ba pinag-aral, Ateneo? Ateneo Miriam. Ilan ba anak mo, sir? 2 lang? 3. 3, ilang lalaki? Isang lalaki, nagpare. Lumabas sa seminary San Carlos. Galing Ateneo yun. Natuloy siya? Natuloy siyang pare? Hindi natuloy. Lumabas. International yun. Kasi mga kaibigan niya pare, kasi football, soccer yun eh. Player eh. Medyo pinairit siya ng litran. Kasi parehas yan mga pare eh. Pumasok siya sa litran. Pinairit ulit siya ng UST, mga kaibigan niya mga pare. Pinagbigyan niya. Pasok ulit siya UST. Doon na siya nag-graduate. Graduate. Oo. Pero mula elementary hanggang grade 7, Ateneo yun. Hanggang international ang tawag ko rin sa kanya eh. Asan po ngayon yung anak niyo? Nasa Lipa City. Kasi nandun yung pamilya kong mga anak ko. Yung isang galing Miriam, magmasteral din ng Lasal yun sa Ayun, napasok sa Lasal. Sawa rin yan sa Lasal. Pero nung dati talagang dito ako, akong pinakamatagal dito. Maliban doon sa matatanda na nandyan. Ang matanda dyan isa na lang, kasabay ko rito si Baral. Halos wala na.
May picture pa ako niyan. Mga lupa nila, pinagbebenta nila. Hindi naman, siyempre pag hindi na kaya yung ano, gaya sa amin, naghirap talaga mula sa pool, gusto na rin namin matikman yung buhay na ano. Oo, mapakinabangan yung binigay ng gobyerno na medyo makain din natin dapat kainin. Kasi panay na lang kami talbos kamuti. O nakakasawa din, nakakaumay. Ganun? Kain ka umaga, talbos kamuti. Tanghali, magsinigang ka na ng galunggong, talbos kamuti pa rin. O mayroon naman sitaw, mayroong talong. Pero nakakasawa na yung pag sa mga ganito sa amin. Gusto na rin namin kumain ng, wag lang yung ano, mga frozen. Kasi medyo hindi tayo tatagal doon. Sige, sir. Ano, upo muna tayo o ikot tayo maya? Ikot na tayo, sir. Kaya. Ha? Ikot na tayo. Oo, naabutan niyo ako, nagtatanim ako ng ano ng kakao, binhi. Kakao? Oo. Ng binhi? Oo. Ayan, nagbibinhi ako ng kakao. Yan. Ito kakao to Tatanim ko dito sa Sir, lupa. pakilala muna kita, si Sir Mike Espinas po, dito sa Baliksaka. sitio Baliksaka, Pinugay, Baras Rizal. Baras Rizal. Si Sir ay isang farmer leader. Farmer Sir? leader, oo. Farmer leader. At pinagtanggol mo yung mga farmers dito para magkaroon sila ng sariling lupa. Ayan. Nagtagumpay naman kami. Nagtagumpay. Sa tulong ng Diyos. Matagal-tagal yung Matagal na battle talaga. battle yun. Kasi pagdating sa natatalo kami, nananalo, magmula sa DAR, panalo kami. Pagdating sa Malacanang, talo kami. Pagpalit ng ibang presidente, panalo kami. Pagdating sa Cordova Appeal, talo kami. Tapos nag-MR kami, iba namang presidente, nanalo kami. Tapos hanggang Supreme Court, nanalo kami at panalo na nagkaroon finality. Finality na yun. Tapos nagkaroon kami ng titulo sa tulong talaga ng Panginoon. So sir, bali yung ilang hektarya po yung naipanalo ninyo? Ang binigay sa amin, 162. 162. Ilang farmers po ito yung 162 hectares? Almost mga 300 plus title yan mayroong mga more than 100 na farmers. Itong mga farmers na to, tubong baras talaga itong mga to? Baras. Pero ang iba, hindi may taga Batangas na matatagal na rin dito. Almost na dito na rin. Gaya sa amin, matagal na rin kami talaga dito kasi antipolo kami. Anong taon po yun, sir? Nung umpisang nanirahan kayo rito? Nanirahan ako dito, panahon pa ni Ramos, nagpupunta na ako dito, 92. 92. Oo. At natapos hanggang ngayon, almost more than 30 years. 30 years. Since then, dito na kayo tumira? Yung bahay ko nandun sa kabila, nung pumupunta si Mayor doon, sa kabila. Hindi na namin kaya sa ganito, sir. Pag-develop ka, ako lang nag-grass cutter. Nagtatanim. Ang natanim ko mangga dito, almost more than 500 Trees? Puno. Fruiting lahat yan? Fruiting. Di may na-harvest kayo? Na-harvest din. Marami. Kaya lang, ang mangga ngayon, hindi na advisable dito sa panahon natin Wala nang rainy season, wala nang summer Ang summer, umuulan. Kaya sira yung mangga. Sira ang mangga. Gagastos ka sa mangga, palagay mo, magpa-spray ka, gastos ka mga 50,000. Pag inulan, malas, zero. Wala naman kaming assistance na galing gobyerno. Ayuda. Wala. Unti-unti din naman na pag sa tulong ng Panginoon, minsan nakakapagpabunga kami. Gaya nung nakarang 2 years ago, dami namin harvest. Siguro, marami kasi yung hanip ba? Yan ang gusto namin makarating doon sa mga gumagawa ng mga insecticide. Kasi parang hindi ko naman sila inaano. Yung insecticide parang dahil nung nagkaroon ng mga insecticide, parang dumadami yung fruit fly. Lalong dumami. Dumami. Nung araw wala kaming ginagamit, kusang bumubunga. Ang ganda pa. Hindi na namin binabalot. Nabubuo. Ngayon pag hindi mo balutin,
Wala, zero. Pero yung ano, yung iba gaya ng pumilo, nabubuo. Nabubuo siya. Kaya Pumelo mga to, sir. Itong may bulaklak na to. pumilo 'yan. Bango, no? Oo. Ayan, buo na nga yan. Pero pag hindi inulan na yan, buo na. Ang bango pala. Yan Kasi na-harvest. But may, naha-harvest yan. Nag-harvest pa lang dito nung yung nandito kayo, Apo. medyo mayroon pa. Tapos Okay. dumating dito yung mga anak ko, hinarvest na nila lahat. Kasi malalaglag lang eh. Pero ngayon, nag-uumpisa na naman siya. All year round ba ang pomelo, sir? Every year, once lang. Once lang. Oo. Bulaklak. Magtatry ako ng ubas. Ano to? Ubas? Oo. Saan may tatanim? Magtatanim ko dito. Pumunta ako nung kaya nga yung schedule ko sa'yo, kasi naka-schedule ako sa Ilocos. Okay. Oo. Yung kaibigan ko rin, na farmer dito, pumunta kami ng Ilocos, sa Bawan, La Union. La Union. Tapos dumiretso kami ng Ilocos. Kahapon lang, walang tulog. Kasi ang layo, long drive. Ikaw nag-drive? Oo. Kaya nyo pa, sir? Ilan Laga. taon na, sir? 67. Nag-67 ako sabi ni Lord sa amin, maswerte na kami pag umabot ng 70. Generation natin. Sa inyo siguro, baka 60 na lang. Ilang taong ka na ba? 53. 53. Siguro baka 70 sa inyo. Sa amin daw, lumampas kami ng mga 70, bonus na kay Lord. Bonus na, oo. Kaya number 1 na unahin natin siya. Siya rin yung buhay natin eh. Sige sir, ano nga tayo? Ikot nga tayo Ito. sa farm mo. Pakita mo yung mga tanim-tanim mo. Ito, may durian ka. Durian yan, inaano ko kasi sinusubukan ko. Kasi yung mayroon ako dito mga mangustin, sinubukan ko lang talaga. Ayan, yun, pang mga high blood. Alin? Insulin plant. Insulin Yung mga plant. diabetic. Totoo ba yun? Totoo yan. Kasi ako mismo Iniinom niya. Oo. Kinakain lang. Yung mga puno dati dito, pinagpuputol ko na. Anong puno? Ito, mahogany. Kasi lason daw pala yung sabi ng DNR. Oo. Poison sa mga tanim. Ngayon, nagbibinhi ako ng lakatan. Sinusubukan ko lakatan. Nagbili ako ng mga 20 piraso. Asan? Yan, Ano mga yan? ganyan, mga lakatan yan. Kasi, Magbibinhi. magbibinhi na ako para itatanim ko doon sa tabi ng doon nung pinuntahan natin. Oo. Ay, mayroon ko doon tataniman ng medyo malaki pang Oo. Tanim ako saging, gaya doon sa baba, may mga saging din ganito. Para pang personal pagkain. Ano po itong labas na yan? Ito yung solar, yung pinakamalaki. Ayan na yan, yung solar na yan. Oo, itong pinakamalaki solar. Malaki yan. Sa likod na. Kung saan tayo dumaan? Ito yung pinakamalaki sa Baras. Opo. Yung solar na yan. Yan, nasa dulo mo pala. Katabi ko mismo. Katabi mo pala mismo, sir. Mahal na lupa dito, sir. Maganda ang lupa dito kasi Mahal na, sir. Mahal na. medyo mahal na dito. Mga magkano na rito. Ito mga pumilo pa to. Ito po, may ano to. Ito bago pa lang. Matatamis ito. Yan, pwede pang kainin yan. Oo. Bago lang ito nalaglag na hindi na-harvest na taas. Dito pala sa sulok. Tingnan mo, laki. Nasa pag, ano mo pala. Yan. Tabi mo pala talaga, sir. Kaya pinutol ko to. Sa gabal din sa kanila eh. Na-request nila iputol. Sila nag-request. Oo. Lilim eh. Tingnan mo edad na yan, Almost 25 years na yan eh. Mga mangga. Mangga. Kinalabaw ba yan, sir? Kalabaw lahat. Kalabaw. Sa hangin, mayaman kami sa hangin. Marami. Pero, alam mo naman, pag bundok,
Iba yung buhay sa city, di ba? Gusto ko dito. Ha? Gusto ko dito. Huwag kang pupunta dito kung wala kang retirement, o wala kang pensyon. Bakit? Mauumay ka dito sa pagkain. Nung araw, nasa gobyerno ako, gusto kong mag-farm. Nung may mga farm na ako dito nakakasawa rin. Ang gusto ko naman maging city. Kaya lang ngayon, pupunta ko doon, may bahay ako sa Cogeo. Medyo iba yung climate kisa rito. Pag doon kaunting ano lang, sisipon-sipunin ka roon. Hindi na siya Hindi ka nasanay doon. Oo, siguro. Wala, nakatira doon. Sa bahay mo doon. Sayang. Dito, pag ikot mo, bawat ano dito, ayun, magtatanim ka. Nagtanim kami dyan, mga kamuting kahoy pa para pagkain lang. Yung mga langka ko dati dito, dami niyan. Langka? Oo. Anong nangyari? Pag iba na yung bunga niya Nung araw, ang lalaki niyan, mahahaba Masarap? Matamis? Siguro, nalalason siya sa matamis. Makakapalang kunab nito Nang tanim ako ng niyog, sabi sa akin nung nagbinta sa akin, dwarf daw. Tingnan mo yung dwarf nung nagkita kami, sabi niya sa akin, kasi naluloko rin nagbibiro. Sir, baka naman nung tinanim mo yan, nakatingala ka. Kasi pag nagtanim ka raw nakatingala, ganyan ka tataas. Oo. Ito, malalaking bunga ito. Mayroon na pala Ngayon ko lang nakita ito na mayroon na. Kailangan mong balutin, sir. Oo. Dapat ini-sprayhan ito Ayan, may tama na Oo, tama na siya Pero hindi kasi sa panahon ito May tag-ulan pa. Pero pag ito ngayon na tag-init na, summer na, pwede na yan lagyan. Malalaki yan Muna. Tagahaba ng gano'n, minsan hindi mo maibaba. Tingnan mo niyog, gumabunga na, pero ang taas naman, hindi mo maabot. Kitang-kita mo pala yung masungi dito, yung masungi rock. Pero nung araw, tanaw mo dito, kasi walang tanim dito Noon. Oo, kugon lang. Kita mo hanggang doon sa, silip mo hanggang doon sa Kaburulan. Gaya niyan, gano'n, kita mo lahat. Itong hindi mo na makita kasi makapal na. Alam mo yung buhay ng tao. Pag medyo paedad na, tapos yung mga anak mo naman, iba yung gusto. Ibang type nila. Yung mga... Malamig ba din dito, sir, sa umaga? Malamig. Malamig parang lalo na pag December. Naku, kalamigan talaga dito. May kamote, Sinubukan ko yan. Pang lang yan. Pangkain. Yung talbos na yan. Kasi pang maganda naman sa katawan. Pag namulaklak daw, ibig sabihin may laman na. Mayroon ng laman yan. Oo. Ayun ang sabi nila. Pero kung sa bagay, may na ito, may 6 months na Kaya lang napaperwisyo sa pagka-grass cutter kasi marumi. Nadadamay. Oo. Parang hindi ako nagaganda sa ganyan kasi ang ahas, pag hindi mo mapasok sa ganyan, kundi gagalawin mo muna siya. Baka may ahas. Oo. Nagpahabol ako ng mga kalamansi kasi yung kalamansi ko, ito may buhay kasi. Ang iba namamatay. Dati marami kaming kalamansi dito pag harvest mo, 2 sako. Yan, maraming kalamansi dyan. Guyabano. Lahat dito, tinanim ko nung araw talaga Kaya lang ang pananim hindi habang panahon din. Minsan may life din sila. Ang nakita ko lang na medyo yung itong pumilo. Pumelo, mas nagtatagal. Oo, tumatagal. Yung chiko. Mga chiko ko dati, yung mga dito, dami kong prutas na yung mga bangko ko dito, lalaki, tatamis.
Oh, mayroon ako dito nga, yung duhat. Nung araw, kinumplito ko para sa mga bata. Lahat ng prutas na pwede nilang kainin. Para, alam mo ba sabi ng sa Bible, lahat ng itinanim, binigay ng Diyos, mabuti sa tao, sa katawan ng tao. Kaya nagkakaroon tayo ng mga karamdaman kasi gaya ng panahon ng sampalok, dapat kainin natin yan. Oo, panahon ng iba, yung kamyas, dapat kumain tayo niyan. Iyan ang pangbalance sa katawan. Ganun ba? Kaya minsan, pag hindi mo kinain yung mapait, diabetes ka na. Oo. Matamis lang ang gusto mo. Ayun, diabetic. Labas. Hindi, ayaw mo kumain ng ampalaya. Mapait. Sa Bible, nandiyan yung ampalaya. Talaga? Binanggit? Oo, pati yung bawang. Lahat ng mapait na pagkain, nandiyan din. Kaya dapat kainin natin yung karamihan, pinipili yung matamis lang, di ba? Ayun, diabetic ang mga tao, sama. Malakas ang tubig dito eh. Yung tubig na yan. Saan nanggagaling, sir? Drilling, yan, sa ilalim, yan ang mineral. Oo. Pinatest ko nang sa UP nung araw yan, for drinking water. Ted, yun muna tayong kape, tapos diretso tayo doon sa sa baba. Kain lang. Pagkain. Dati, marami akong dito, yung sa ng tinapay. Litos. Dami kong litos. Oo. Ano lang yan, mabilis yan. Gaya niya, wala pang 1 month. Shoot mo na. Inaano ko lang. Ako lang kasi, nasanay na ako. Diretso kayo dito na. May ano pa. Nalaglag yan sa yun. Pagkain ng pang-almusal muna tayo. Hello, ma'am. Ito, harvest nyo to. Opo, yun na yan dyan. Tinakpan ko at may pusa. Nagsabi ako kay Mayor na darating ako ngayon. Ano ngayon, araw? Friday. Minsan, Friday, pahinga yun eh. Si Mayor po? Oo, rest niya kasi, alam mo si Mayor, very active pa ganyang edad. Oo. Bilib ako sa kanya eh. Na-accommodate pa niya lahat ng tsaka masipag. Masipag. Alam ni Mayor dito na ako ang founder dito na ako nagsimula. Kakaunti pa lang dito yung mga mayayaman. Ngayon mayroon ng mga mayayaman na kapangbili. Kasi ang farmer kasi pag yung nagkakasakit, wala na silang wala na source. Na ibibinta. Kasi hindi naman habang panahon yung farmer talaga eh. Gaya sa amin. Gusto rin namin matikman yung buhay na bago kami mamatay. Matikman namin yung buhay na yung medyo maluwag din. Kasi dito na lang kami parang amoy lupa na kami. Wala na eh. Tatanim ka. Pagising mo sa umaga, magdidilig ka. O hindi, pag ikaw nagtanim, ayaw kong mamatay ang tanim. Oo. Pag nakita ko na diligan ko dito, ito lang ang didiligan ko. Pag nakita ko naman medyo kinakapos na yung tubig yung katabi, didiligan mo na lahat yan. Oo. Maghapon ka na kadidilig. Pag Pag naumpisahan mo na ang dilig yan, gaya ng itong tag-init na, summer na. Sa amin pero umuulan pa. Pag nadiligan mo yan, pag uminit ulit, pag hindi mo sinundan ng dilig, patay lalo. Kinakailangan pag na medyo tag-init, nadiligan mo siya, didiligin mo na yan. Diretso. Hanggat umulan. Kasi kung hindi mo siya didiligin, mapapasma na siya. Ngayon, kung gusto mo talagang huwag kang magdilig, huwag mo siya diligin. Usap. Kaya lang nakikita mo siya na hirap na hirap. Buhay siya. Pero hirap siya. Ako kasi, pag nagtanim, kinakailangan buhayin. Maawain ako sa tanim eh. Kaya, ito, nagkakaano ka, hindi mo talaga Gaya yung mga bagong tanim ko ngayon. May tanim ako mga bago na orange. Tapos may mga dwarf na. Ewan ko lang kung talagang dwarf na sabi nila. O may tanim ako mga dwarf ngayon na yung avocado kasi marami akong avocado dito medyo malalaki. May binigay sa amin mga dwarf
nagbinta dyan. Alam mo yan, yung mga tinanim ko, napakaganda yan pang detox. Gaya na, ang una kong tanim dyan, yung dragon fruits. Ang dragon fruits, hanggang last day ng October. Pagpasok ng November, wala na yan. Ngayon, pagpasok naman ng November, may pumilo pa. Yun ang kinakain ko, pang detox, lahat. Pagpasok ng January, paubos na rin yung pumilo. Minsan, inaabutan pa yan ng January hanggang 15, may pumilo pa. Ano naman susunod sa pomelo? Ito naman papaya. Papaya. Oo. Bago naman maubos yung papaya na yan, papasok na rin yung dragon fruits. Kasi yung dragon fruits na tanim namin dito, mga 500 puno, talagang matamis pa sabi nila, yung mga taga Makati, bumibili, sabi nila, nabibili daw nila, hindi ganun katamis. Sabi ko, parehas lang naman yan. Siguro, hindi pa nila na-harvest yung ripe talaga. May nakikita kasi ko nag-harvest, green pa eh. Hindi pa yun. Medyo masim-masim pa yun. Tamis, ang sarap. Ito yung dinala niyo sa bahay. Sabi ko, saan galing nyo? Pang-detox talaga yan. Ang sarap, sir. Oo. Kinakala ubusin mo, yan. Galing ako national Galing 3 presidente yung pinanggalingan ko eh. Oo, style sa politika, natin yan, bagano. AB Pulsay ako, politics talaga. Pero pag ganito, mas masarap ang farmer ka lang, simpleng buhay. Oo. Saan ba ang nyo? Probinsya, sir? Probinsya? Ang probinsya ko, Pangasinan, siya Tarlac. Quezon City kami. Quezon City. Doon din ang bahay ko dati sa Quezon City, Camias. Sa Camias. Pangasinan, sa Singan, palagi ako doon noon. Kay Ramos. Oo. Close ka kay Ramos dati? Kay Speaker de Venecia pa. Venecia. Oo. Tapos si Nani. Braganza. Oh. Youth leader lang namin noon si Nani. Talaga? Oo. Ang tawag na sa akin niya, kabila Ilocano, Manong. Ano bang Manong sa... Kuya, oo. Manong yan sa akin. Noong nag-eleksyon pa lang, kasi kami yung mga campaigner ni Tabaco eh. Ni Senator Siani. Pati nga yung anak ni ni Siani, si Ranjit. Oo, ayawan ko lang kung... Dati, very close sa amin yun. Board member pa rin? Sa Pangasinan. Oo, si Nani, dati sa... Naging congressman yun. Ayawan ko kung nang buhay ngayon ni Nani. Tahimik na sila? Yung nagsekretary yan, naabutan pa niya ito. Naging sekretary ng DAR, di ba? Nakarating siya rito? Hindi. Ayaw niyang sabi ko, wag kang dahil kaibigan mo ako, hindi ka tutulong. Oo. Trabaho mo ito, nilagay ka dyan, nilukluk ka dyan para sa mga farmer. Farmer ako. Siguro, niya, baka makalaban niya yung landowner. Mayaman yung landowner eh. Yung dati may-ari nito? Oo. Siguro ayaw niyang sabi ko, wag kang hindi makialam ha. Kasi trabaho mo yan to protect the interest of the farmer. Oo. Kung wala... Niya to, wine. Ay. Wow. Mangustin. Sino pong gumawa? Sa yan, doon yan sa pamangkin ko. Ay, Ilocos. Pamangkin niya. Nung araw, wala naman akong pangarap na maging farmer talaga. Nung araw, naghihingi ng tulong yung mga farmer sa akin, yung matatanda nung araw. Matatanda na kaibigan ko, nandiyan, may picture pa ako dyan eh. Ako lang yung pinakabata, time na yon. Alam mo naman, di ba, si Tabaco nung araw, mayroong siya, People's Day. Tulungan mo yung mga, kami bilang mga tao niya, mga boys niya, tumutulong kami dun sa may mga problema. Ako tumulong dito. Yung mga farmer, pinasok ko sila kasi dinimuli sila eh. Talagang demolish out talaga. Naginiba yung mga nila dito.
Sabi ni Ramos, tulungan. Kasi tinanong kung may court order. Wala naman. By force lang siya, yung walang order. Di, binalik ko sila. Nung binalik ko sila dito, siyempre, hindi naman pwede mag-stay ako dito. Wow. Binalik ko sila. 1 week lang. Labas naman sila. Nilabas naman sila ng mga kasi may mga sundalo nung yung landowner, may mga sundalo, may mga bodyguard, mga goods. Nilabas sila lahat. Nung time na yun, tinatanong ko kay boss, sabi, tulungan mo kung anong magagawa mo diyan. Ganon, kasi illegal naman ang Di binabalik uli sila. Nag-i-stay ako minsan, pinakamatagal dito, 15 days. Stay sila 15 days, stable. Walang gumagalaw naman. Pag labas ko naman yan, pag alam nila kasi may mga mata rin Paglabas, pasukin na naman nila. Labas naman yung mga tao. Siguro mga pang-apat na beses yun. Nung pang-apat na beses, sabi ko, yung pangatlo pala, sabi ko, hindi naman ako pwede dito mag-stay kasi may trabaho ako. May trabaho ako noon sa government. Tapos, nagmakaawa. Parang naawa na rin ako sa mga farmer. Binalik ko dito. Ulit. Nag-stay kami ng mag-asawa. 3 months. Tanong ko kay boss, kay FBR, sabi ko, paano ko ito ma-maintain? Sabi niya, kumuha ka ng sundalo sa tulong ng mga nasa government din. Pinapunta ko doon sa Laguna, kay General Fernandez, kay Clyde. Pinaistihan nila ng sundalo dito. Oo, matagal. Yun, nakapag-develop ang farmer. Ngayon, ang ginawa ng farmer dito, nilagyan nila ako ng area ito. Tinaniman nila. Para lang ako mag-stay. Wala naman akong plano noon sa lupa talaga. Ngayon nung pag-stay namin, talagang nakapagtanim ng tao, tapos tinaniman nila ako dito. Wala pa akong kagana-gana talaga. Pero nung naggastos na ako nagtanim, Yun na. parang nanghihinayang na ako. Kasi puno na ng pananim, nanghihinayang na ako. Palabas-labas pa, nasunog pa ulit yun. Sabi naman ng mga farmer, kasi kinakailangan pala, pag nagtanim ka, ang itatanim mo, yung lumalampas sa kugon. Kasi yung tanim ko noon, medyo ganoon. Umabot siya ng 3 years, medyo tumaas. Pag tag-ulan, mataas pa yung damo. Kasi hindi pa tayo farmer talaga mataas pa yung damo. Di nasunog. Sabi ng mga farmer sa akin, matatanda, sabi niya, Sir Mike, bili ka uli ng pananim. Kami na magtatanim. Sila naglinis. Linis nila, ganun. Ito, pababa. Linis nila. Hanggang dyan. Tapos nilagay pa nila ako sa harap. Itong bungad. Ito. Sila na doon sa loob. Kasi takot sila nun sa sa landowner. Sa mga guns. Ngayon nung pinaiste nila ako ng alam mo, pag-uwi ko sa bahay, putol ang tubig ko, putol ang kuryente. Sa Manila? O putol ang telepon ko. Kasi sinubukan ko mag-stay ng 3 months Pag-stay ko doon, pagbalik ko, after 2 days, nandun naman yung mga farmer, madaling araw, nandun na sa akin. May mga pagkain sila. Alam mo ba yung puso? Yung balot ng gano'n? Tapos may tuyo sila, daing. Paglabas ko sa bahay, nandun sila kumakain sa sala na kumakain sila. Nakita ko, kagigising ko lang. Kasi kilala na sila, yung mga matatanda naging kaibigan ko. Kilala na sila sa bahay. Sabi na, Sir, good morning, sir. Ba't nandito kayo? Alam ko, dinimulis na naman to. Alam ko na. Dinimulis na naman kayo, Sabi niya, oo. Sabi ko, 3 months na tayo doon, stable na, iniwan pa ninyo. Ulit. Alam mo, pinasok ko sila ng hating gabi rito ulit. Hating gabi. Kasi puno na yung guard dito Blue guard, may mga army pa dyan sa taas. Pinasok ko sila backdoor doon.
Nangangatog mga tuhod nila. Time na yun, ako, nung hinahawakan ko sila, kasi may alambre eh. Kasi nilalabas sila eh. Hinahawakan ko ang tuhod nila, nangangatog talaga ang labas. Pati tuloy ako, nangatog na rin. Kasi nung hinahawakan ko ngayon, parang nahawa. Oo. Di, napasok sila. Kasi yung mga saka nila, naghinayang sila sa mga development ng mga saka nila. Eh di nung pagpasok ko, nung pagdating ng madaling araw na mag-uumaga na, marami nga dito guard anong gyapon, yung mga military, mga SAP. Tapos sa loob may mga blue guard, mga 60. Tinanong ko ngayon sa administration ni Ramos kung sabi ko, sir, anong gagawin natin dito? Nilalabas to na illegal naman paglabas. Sabi niya, kumuha ka ng security doon kay yung kinunan ko na ng security sa nilagyan nila dito. Yun, naging stable. Tapos nanalo na siya. Kasi may coverage kasi. Hindi naman illegal ang pag-isti ng tao. Kasi may coverage na eh. Kinover na nandar eh. Oo. Eh ngayon, habang inuupos ng ang coverage, tinatago naman ng taga-DAR. Sabi ko sa kanila sa DAR, nung ako nakipag-deal, sabi ko, Mr. Secretary, may coverage na ito. Bakit hindi ninyo pangatawan yung coverage ninyo? Bakit pag mayaman, medyo na itatago yung tinatawag na coverage, yung may tawag dyan eh. Tinatago ninyo. Ilabas yan para magkaroon ng malaman ng na yan may coverage na hindi illegal ang pag-isti ng tao. Nakapag-isti ang tao ng tuloy-tuloy. Tapos nagkaroon kaso, nanalo, natalo. O sa awa ng Diyos, nanalo talaga. Kasi may coverage siya eh. Yun ang gusto nilang i-oppose yung coverage. Wala na eh. Kinover na ng gobyerno. May kasalanan nun ng gobyerno. May mga tao naman, pumasok kasi may coverage for distribution. So, nakasama nung hanggat nakasama na kami, nag-i-steam na ako ng tapos ng panahon talaga, partner ka na talaga. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.